ito mga babayan, yung sabi naman ng mga taga-UP, College of Law, no? Alamin natin anong masasabi nila dito sa impeachment na to, mga babayan. Okay? Let's go. Maalma ang mga professor ng UP College of Law. Pero si Professor na pong magkwento sa atin. Ano po, Professor Paulo Tamase. Professor, good morning po. Magandang umaga po, Alvin, at sa inyong mga tagapakinig. In essence, para maintindihan ng ordinaryong Juan de la Cruz, ano yung essence po ng statement ng mga faculty ng UP College of Law? Siguro, no, kung itatry natin i-summarize yung essence ng sinulat namin, lubha kaming nababahala doon sa mga moves na i-dismiss yung impeachment case laban kay Vice President Duterte. Kahit hindi pa man nakakakita ng isang testigo o ebidensya yung Senado, bale on technical grounds na sa palagay namin at base sa pagpapaliwanag namin sa aming sulat ay hindi naman mga seryosong grounds laban sa pagpapatuloy ng impeachment. So lahat po ba ng faculty ng UP College of Law pumirma? So mahalagang linawin nyo, no? Walang opisyal na posisyon ang UP College of Law dito. Ngunit base sa bilang ko kanina, no, mahigit 100 na sa amin ang lumagda doon sa sulat. Kabilang ang karamihan ng mga guro ng constitutional law sa UP Law. Wow, ganun kadami pala yung teacher ng College of Law, Professor? 100 plus? Yes. Marami din kasi kaming mga abogado na hindi naman full-time na nagtuturo. Nagsisilbi pa rin sa law, sa College of Law, sa pagtuturo. So hindi kasali dito yung dean. I don't even know sino na yung dean yung yan kasi si Berberabe, di ba napunta na as Office of the Solicitor General, ano po? Sino ba yung dean ng UP College of Law? Kasali ba siya dyan? Wala pa ho kaming dekano ngayon. May search process din ho kami na mukhang hindi pa ata nagsisimula. Ngunit yung mga tawagin natin yung regular faculty, yung mga ang trabaho lang talaga ay magturo at magsulat. Karamihan po sa amin ay lumagda na sa sulat na ito. Kabilang din ng mga dating dekano gaya ni Judge Raul Pangalangan ng International Criminal Court at ni Dean Pacifico Agabin. Tama. School. And some are also known in the national scene, kagaya ni Attorney Theodore Te. Nandun, nakita ko, di ba? Si Batumbakal. Nakita ko dun si Jay Batumbakal. Nakita ko rin si Professor Tew. Na-interview din po namin yan. And syempre, kayo po, ano po. So, ano ang gusto ninyong sabihin sa Senado na hindi uubra, natatalikuran ninyo ang trabaho ninyo, responsibilidad ninyo, nalitisin yan at sabihin nyo, hindi, wala ng time eh. So magbababay na kami, bahala na yung susunod na Kongreso to decide on this. Hindi po pwedeng ganun, Professor. Opo, siguro po mahirap kung yung kalagayan natin ngayon sa impeachment dahil hindi pa po tayo nagkakaroon ng pagkakataon dati na ganito na katagal mula noong naihain ang complaint or ang articles of impeachment sa Senado ay hindi pa gumagalaw, no? Yung Senate natin. Kaya ang imbitasyon namin sa Senado ay basahin ang saligang batas sa lente ng pananagutan. No? Ano ba yung paraan ng pagbabasa ng saligang batas na magtataguyod talaga nun? Kaya maingat din kami sa aming sulat na sabihin na hindi namin gusto ipagpatuloy yung impeachment dahil naniniwala na kami na guilty ang Vice President. Gusto namin siya magpatuloy dahil kung titignan natin yung kasaysayan natin, yung political at constitutional history ng Pilipinas, mahalaga yung impeachment bilang proseso upang usigin ang ating mga pinakamatataas na opisyal ukol sa mga seryosong paglabag ng saligang batas at yung mga bagay na kung tutusin, disqualifying. So gusto namin marinig yung depensa ni Vice President. Gusto namin makita yung ebidensya. Ultimately, gusto namin malaman yung katotohanan. And I'm sure maraming mamamayan, no, na yun din ang gusto. Pero pag tiningnan mo yung practical side, kung gusto nyo yung may paglilitis. Exactly, yan ang gusto ng sambayan ng Pilipino, no? Yung malaman ng sambayan ng Pilipino. Ano ba yung katotohanan, no? Especially diyan sa confidential funds na yan. Dahil sigurado kasama yan sa articles of impeachment, mga babayan, di ba? So, yun yung gustong malaman ng sambayan ng Pilipino, di ba? Sa palagay niyo po ba may panahon pa if they're going to convene on the 11th of June as an impeachment court, tapos ang 12 holiday, tapos last day yung 13, saan po gagawin yung paglilitis dun?
Sa palagay namin, no, bagaman kakaunti na lang ang araw sa sesyon na ito ng Senado, mahalaga pa rin na magsimula na agad-agad. Mm. Sa sulat namin, sinubukan namin ipaliwanag kung bakit ang pagpapalit ng Kongreso ay hindi nangangahulugan ng pagdi-dismiss ng impeachment complaint. Mhm. At sinabi din namin doon, no, na mahalaga na magsimula na ang proseso ngayon. Kaya sa palagay namin, bagaman 2 araw na lang ang naiiwan o 2 3 araw na lang ang naiiwan sa ating sesyon, no, hindi ito isang excuse upang hindi gumalaw ang Senado kasi trabaho niya, no, katungkulan niya sa saligang batas na mag-usig at magdesisyon sa mga kaso ng impeachment, no, to try and decide cases of impeachment. So yung kayong mahigit 100 profesor ng UP College of Law, ang paniniwala nyo rin ay kung sakasakaling hindi matapos ng 19th Congress ang paglilitis, walang balakid na ituloy ito ng 20th Congress. Yes, hindi kami naniniwala batay sa aming pag-aaral ng saligang batas at matagal na pagtuturo nito sa aming kolehiyo na nangangahulugan ng pagpapalit ng Kongreso ay pag-dismiss din ng complaint. So palagi namin pwede siyang tumawid hanggang 20th Congress at ultimately desisyon ng 20th na Senado. At ilang isa namin gusto i-emphasize na hindi ito para sa 19th Congress, ng Senado ng 19th Congress na desisyonan. So huwag nila sana pangunahan yung proseso. Yun, no, malinaw, mga kababayan, ha, sinabi dito na pwede siyang tumawid, no, at ituloy sa 20th Congress. No, so tuloy-tuloy yung impeachment, hindi pwedeng maputol o hindi pwedeng ma-dismiss ngayon. No, so yun yung sinasabi dito neto ni attorney, di ba? Ni Professor Paulo Tamase, mga kababayan, ng UP College of Law. Senator Tolentino left the group, attorney. Kasi ang posisyon ni Tolentino pagdating ng June 30, tapos na yan. Wala na tayong pinag-uusapan kasi yan ay business pa ng 19th Congress. So with all due respect kay Senator Tolentino, mali ang kanyang interpretation in as far as you are concerned. Sa paniniwala namin, no, bagaman may mga dahilan si Senator Tolentino para sa kanyang posisyon, batay sa pag-aaral namin ng saligang batas at sa kasaysayan ng konstitusyon natin sa Pilipinas, maging sa mga past experience natin sa impeachment, malinaw naman sa amin na pwede siya tumawid. No? Pwede siya tumawid sa Estados Unidos kung saan natin kinuha itong proseso na ito. Pwede din siya tumawid batay sa independent na pagtingin lang natin sa ating saligang batas. Hindi gaya ng normal na daan-daan na bills, daan-daan na resolution, daan-daan na investigation ng Senado ang impeachment. Katangi-tangi talaga siya sa saligang batas natin at Senado lang ang pwede mag-usig niyan. Kaya dahil dun sa special place niya sa ating constitutional system, no, at bilang isa talaga siyang mechanism ng accountability, no, isa siyang paraan ng pananagutan sa ating saligang batas, dapat ituring ang impeachment na natatangi at handaan siya na tumawid sa susunod na Kongreso. In a sense, Attorney Paulo, para yan na yung hirap sa mga abogado, no? Kung gaano karami abogado, ganoon din daw karami yung interpretasyon. Pareho kayong abogado ni Tolentino. At hindi mo rin matatawaran si Senator Tolentino, nag-aral din sa kung saan sa, professor din siya. O pareho niyo, professor din, pero iba ang pananaw. Ang hindi ko rin maintindihan si Senate President Chis Escudero. UP ba si Escudero, professor? Isa siyang alumnus namin. O, kita mo? Alumnus din ng UP, pero iba naman yung pananaw. Yung posisyon naman ni Senate President Chis Escudero, ang dating ng madlang people sa kanya, parang ano ba, gumalaw-galaw ka naman, kilos ka naman, parang ang issue naman kay Chis, inaction or parang delayed action hanggang sa maubusan na ng oras. Delaying tactics, sabi nga ng mga kababayan natin. Para maubos na yung oras dyan, para ma-dismiss na yan, dinidelay nila, no, ni Senator Chis Escudero, mga kababayan. Parang ganun yung sinasabi dito, no? Parang ganun ang impression sa kanya ng taong bayan, Professor. Actually, maganda yung punto mo, no? Kung titignan mo nga yung mga pwede nating pagbatayan, no, ng desisyon kung itutuloy ba yung trial, pwede talaga mag-away yung mga abogado, no? Kahit yung mga salita sa saligang batas na baka malinaw para sa amin, baka hindi siya malinaw para sa ibang abogado. Kaya ang paanyaya namin, no, sa sulat namin ay basahin ang saligang batas nang naaayon sa principles of accountability, no, naaayon sa pananagutan sa saligang batas.
ano ba yung pagbabasa ng saligang batas natin na magtutulak talaga ng truth-telling sa impeachment, na mag-a-allow na makita ng taong bayan mismo yung ebidensya, at kung ano yung papayag sa taong bayan na magdesisyon para sa kanilang sarili kung guilty ba talaga or not guilty si Vice President Duterte. Kaya sa pananaw namin, yung pagpapatuloy at pagsisimula at pagtutuloy ng impeachment ay yung tanging paraan na basahin ng saligang batas na magtataguyod ng pananagutan. Okay. So hindi pa po natin pinag-uusapan, maganda yung clarification ni Attorney, hindi pa natin pinag-uusapan kung guilty or not guilty, wala pa tayo dun. Ang punto lang nila ay ilitis. Hindi natin malalaman kung guilty or not guilty kung wala namang paglilitis. Hindi ho ba? Tama. Malaki ang pagkakataon doon. Pag titignan mo yung article, dapat talaga ituloy yung impeachment para malaman kung guilty si BP Sara o hindi. Di ba? Sa palagay ninyo, guilty ba o hindi? Dapat ituloy. Of impeachment laban kay Vice President Duterte, matindi yung mga akusasyon sa kanya. No? Kung totoo yun o hindi, mayroon siyang pagkakataon na depensahan ng sarili niya. Correct. So, para sa kanya rin, yung proseso na to. Yun nga yung sinasabi niya, no, ni BP Sara, para malinis din niya. Diba? Nagtataka lang tayo doon sa mga kaalyado niya. Bakit dinidismiss nila? Bakit? Natatakot pa sila. Ano kinakatakot nila? Bakit ayaw nilang malitis? Diba? Dapat maituloy yan, mga babayan, yung impeachment na yan, para madepensahan din ni BP Sara yung pangalan niya. Diba? Kaya yung mga kaalyado niyan, ewan natin bakit gano'n ginagawa. Si BP Sara na nagsabi, gusto niya matuloy yung impeachment. Di ba? Para malinis niya yung pangalan niya. Di ba? Siya na nagsabi. Tapos pipigilan ng mga kaalyado. Kasi kung hindi mareresolba ng impeachment court, ng Senado bilang impeachment court, itong mga paratang sa kanya, parang nakalutang lang sa ibabaw niya yun. Baka bumagsak na lang bigla na nagkaroon ba talaga ng pagwawaldas ng confidential funds, yung mga pondo ng DepEd. So ang imbitasyon namin, bilang mga nag-aaral, nagtuturo, nagsasaliksik sa batas, ay gamitin natin yung impeachment para kung para saan siya ginawa, bilang isang accountability mechanism at bilang isang mekanismo na magtataguyod talaga ng pananagutan. Okay, sige. One last. Katotohanan, Alvin. Attorney Paulo, ano ang suggestion ninyo? Kasi parang maiksi naman masyado yung naiiwang araw. Ano po? Pwede kaya na imbis na mag-adjourn sila DA on the 13th, hindi pwede ba silang mag-overtime? Hanggang June 30 sila mag-hearing. Total, hanggang June 30 pa rin naman yung dosis sa kanila. Tapos araw-araw may hearing para kahit papano makausad naman yung pagdinig. Pwede ba yun? O hindi, by law, they have to adjourn DA on the 13th of June? Sa ligang batas kasi natin, Alvin, merong mandatory adjournment na tawag. So, 30 business days, 30 working days before yung susunod na sesyon, sa ika-4 na Lunes ng Hulyo, kinakailangan mag-adjourn ang Senado. Okay. Tinatakda talaga ng saligang batas natin yan. Ngunit, pwede magpatawag ang Pangulo ng special session. Matapos na yung adjournment na sinidye. Hindi ako naniniwala, however, kahit hindi pa magdeklara ng special session at kahit matapos yung session natin next week, hindi ibig sabihin nun na dapat ipagpaliban pa yung impeachment. Mayroong mga bagay na gagalaw lamang kapag nag-convene na ang Senado as an impeachment court. Isa sa mahahalagang bagay ay ang pagre-require sa Vice Presidente na maghain na ng kanyang written answer, yung pasulat niya na sagot doon sa mga paratang ng Kongreso. At pagkakaon na siya ng parehong partido na maghanda ng maayos para sa kaso. Ayaw natin ng impeachment na matagal dahil hindi maayos ang pagpresenta ng ebidensya. Na makabubuti para sa mamamayan na maayos talaga yung kaso na may presenta ng parehong panig, ng parehong partido na sa kasong ito. Now you're saying na mukhang posibleng magkaroon ng papel si Pangulong Marcos. Dapat ba siyang magpatawag ng special session nang sa ganun ay magtuloy-tuloy yung impeachment trial until the last day of June? Sa totoo lang, hindi ko pa siya napag-isipan, Alvin, kasi ikaw ang una, sa dami ng interviews up to today, ikaw ang una nag-raise niyan kung pwede ba siya
magtawag ng special session. Oh. I think pananaw ni Senate President Drilon noong February, dapat siya magpatawag ng special session noon. Pero iba na yung panahon ngayon, no, at malapit na tayo magpalit ng Kongreso. Sa totoo lang, hindi ko pa napag-iisipan yun ng maayos. Kasi tingnan mo kung hanggang June 13 lang tayo, edi hanggang sa pagbabasa lang tayo ng articles of impeachment, kasi hindi ba by law, kailangan may 10 days, may mga ganun You have 10 days to respond. Kung 10 days to respond, ubos na talaga kasi 1 day na nga lang naiiwan Kaya I was thinking, hindi ba pwedeng mag-OT sa ngalan naman ng katarungan, mag-overtime yung mga senador natin at araw-araw na mag-hearing from the 13th to the 30th. So the only way to do that is for the President to call a special session, you said? Yes, yun lang ang tanging paraan na magagawa yun. Siguro, ang punto ko kasi is kahit hindi actually magka-special session, mahalaga na magsimula siya. Kasi pag nagsimula na siya, yung sinasabi mo nga na period to respond, doon pa lang siya tatakbo. At hindi mabilisan yun. Siguro mga 1 buwan din yung itatagal nung panahon na iyon. The time that is spent there, no? Hahayaan na makapaglahad ng maayos na kaso yung parehong panig So siguro kahit hindi naman magtipon yung Senado in a special session, kahit di sila mag-overtime, yung pagsisimula ng impeachment, yung paggalaw na niya sa wakas, ay magsisimula na rin ng proseso ng pag-uusig kung ano ba talaga yung nangyari. Basta yung point mo, maumpisahan. Yun lang. You just started. Yun lang. At mahalaga yung simula na iyon, no? Hindi yung biro lang. Kasi yung nakikita natin sa TV na trial araw-araw, isang bahagi lang yun ng impeachment. Yung mga pasulat nila na submission sa simula ay mahalaga din. It has to start. It has to begin now. Yung mga may witness, may rebuttal, mga gano'n, later na yun. Basta ang importante, maumpisahan yung first step. Yun ang ibig nyo sabihin. Oo. No, at kung babalikan natin yung sulat namin, isa yun sa mga binigyan namin ng emphasis na trabaho kasi ito ng Senado. No? Isa siyang duty ng Senado na mataas ang pagturing sa saligang batas. Tama. Kaya kung hindi natin sisimulan agad-agad yung impeachment, no? Kaya nga forthwith proceed yung pangalan, ay yung titulo ng sulat namin, galing yun mismo sa saligang batas. Kung hindi natin gagawin agad-agad yung pagsisimula ng impeachment, parang binabaliwala natin, hindi lang yung impeachment as an accountability mechanism, binabaliwala din natin yung tradisyon ng isang Senado na independent, no? Na statesman ang kanilang role sa ating bayan. At baka mawala ng tiwala ang mamamayan sa Senado. At ultimately, yung pananagutan, hindi lang yung ka-Vice President, pananagutan din ay nag-a-apply sa Senado at sa kahit sino pang public officer. Correct. Minsan makasit-in nga tayo sa klase ni Anong tinutukoy? Ayan, malaking gulo yan, mga babayan, no? Pagka hindi natuloy yung impeachment na yan, maraming magagalit ng mga Pilipino, mga babayan natin, no? Dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Diba? Kaya dapat talaga matuloy yan, no? Yung impeachment na yan para malaman natin guilty or not guilty ba, no? Si BP Sara. Okay? So, at, ngayon ay meron tayong pag-uusapan na kung saan, no? Ito nga pong si Senator Ping Lacson, mga babayan, ay tila na-lecturean, no? Ito nga si Senator Bato, mga babayan. Okay, so ating alamin yan at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment naman po dyan sa comment section. Okay, so shoutouts tayo sa mga followers natin dyan, sa mga bago natin subscribers. Maraming salamat po sa inyo. Welcome po dito sa ating channel sa Mobs TV. At sa mga palagi po nandiyan dyan, maraming salamat sa inyong suporta. Okay, so wag na natin itong patagalin. Umpisa na natin, mga babayan. No? Ating alamin, ano nga ba itong mga pinagsasabi o mga sinabi po, no, ni Senator Ping Lacson, mga babayan, no, na tila parang sinabun po, no? Itong si Senator Bato, mga babayan, para siyang lecturean dito. Okay, so alamin natin to at ating pag-usapan. Okay, so tara, let's go. Pero Senator, ang bait-bait ko ron, ha?
Wala akong binabanatan. Okay, Senator, let's get into it. Senator, first of all, congratulations on winning re-election. And then, diretsuhin ko na, no? Kasi ang mainit ngayon is, of course, the impeachment. You were quoted in the Inquirer as saying that you have seen a draft resolution of this plan to dismiss the impeachment. Could you tell us more about it? And kailan niyo po natanggap? Sino po nag-send sa inyo? Taga-Senate yung nagpadala sa akin. Hindi ko masyadong binigyan ng pansin. Pero dahil na-interview nga ako din sa isang station at sinasabi nila meron silang hawak na kopya. So sabi ko, meron din akong kopya. Kaya lang undated, unnumbered, saka walang naka-sign. Nakalagay doon, introduced by Blanco. Pero Senator, what was that about? What was that about? Na yung resolution na hindi resolution, nung simula walang tatay yung resolution, eventually may umamin. No? So, sabi ni Senator Jinggoy, matagal na niya nakita yon, several days ago. Sabi ni Amy, 3 draft yung nakita niya. Sabi ni Senate President, walang ganyan, no? Etc. etc. So, what's happening with a resolution which isn't a resolution? The unresolved resolution. Parang yung resolution, mga kababayan, ano lang yan, yung phishing style lang po yan, no? Inaalam nila kung merong kakagat. No? Tinitignan nila, no, kung gaano karami, mga kababayan, yung gustong i-dismiss na yung impeachment na yan, mga kababayan. At syempre, parang mindsetting po yan. Di ba? Makikita natin dyan, magpapasa kayo ng resolution, no, tapos walang pangalan, tapos biglang may umamin, mga kababayan. No? Diba? Tapos ang umamin, taga Duterte Black pa. So sila mismo, gusto talaga nilang pigilan yung impeachment na yan, mga kababayan. No? Medyo malaking gulo naman yung iniisip nila na yan dahil sambayan ng Pilipino, yung nagtatanong dyan. No? Gusto nilang malinawan. Ano nga ba yung nilalaman ng impeachment na yan, mga kababayan? Diba? Karapatan yan ng sambayan ng Pilipino na malaman. Diba? At syempre, gusto rin nilang malaman, no? Kung ano ba, kung ma-convict ba itong si VP Sara o ma-i-impeach ba, no, si VP Sara Duterte o ma-acquit, no, diyan sa impeachment na yan, mga kababayan. Kumbaga tuloy na natin yan para magkaalaman na. Bakit ba kasi pinipigilan? No? Bakit ba kasi hinaharang? No? Bakit ba kasi dinidelay yung impeachment na yan? 'Di ba? Karapatan niya ng sambayan ng Pilipino na malaman, 'di ba? Tuloy natin. Resolution, naghahanap ng pipirma, pero alam mo, mahirap namang malihim din dahil maliit lang naman yung mga opisina sa Senate. Magkakatabi yan So, nagtataka ko, pwede naman mag-introduce ng isang resolution, maski sinong senador o maski isang senador. Normally, pag meron kang gustong i-file na resolution, pipirmahan mo, tapos ilalapit mo sa mga ibang senador, baka gusto niya mag-co-author sa aking resolution. So, ang key is, ang nawawala rito, yung transparency. Bakit kailangan itago pa? Meron namang resolution, draft resolution, kung gusto mo i-file, hindi naman final yan Pag i-final mo dyan sa plenaryo, is either i-tackle o i-refer sa isang committee. In this case... Bakit po kasi tinatago, Senator Bato? Tapos meron ng ibang mga gumagawa ng resolution tsaka kayo umamin. Diba? Nakikita nyo ba kung anong motibo bakit kaya itinatago ko? Kayo na magsabi. No, kayo na magsabi kung bakit itinatago yan, no, at tila parang pinag-iisipan muna, no, kung itutuloy ba yung resolution na yan, mga kababayan. Probably committed rules, di ba? Pero sir, baka trial balloon to kasi parang hot po dito yung issue So, parang yan, trial and error lang yan, mga kababayan. Pass out first kung makakuha ng suporta before it is stuck into the official processes. Yes, tama yung sabi ni Ed, Senator, dahil very delicate ito dahil
may power ba talaga yung plenary na i-reject ang isang impeachment before they can convene as a trial court? Paano, marami ng mga legal panties sinasabi, medyo hirap yan, ha? Dahil wala yan sa Article 11 ng ating konstitusyon, no? Kaya baka yun yung isang dahilan kung bakit medyo sneaky yung resolution na yan. Sa tingin ko, yung resolution, parang nag-express lang ng sense of the Senate. If at all, ano? Na hindi yung binding. Kasi hindi naman nag-act yung Senate as an impeachment court. Not yet, anyway. Or by any means, hindi siya impeachment court, kundi isang Senate na nagkasagawa na resolution, nag-express ng sense nila na gusto na i-dismiss agad yung kaso, which is not binding. Kasi kung sakali mong ma-adapt ito in plenary, ano ba? Pinail. Nagkaroon ng binasa sa plenary, na-refer sa committee, magkakaroon ng committee report. Yung committee report, pagdebatihan pa yon. Pag nagdebate, assuming na nakakuha ng botong 13, so adopted yung resolution. Ngayon, yung kung mayroong gusto ng petition, na sigurado may mag-petition sa Supreme Court kasi mayroong cause of action, di ba? Pwede nang aksyonan. So, pwede naman makialam yung Supreme Court kasi hindi naman na pinapakialaman ang isang impeachment court. Kung hindi, yung isang Senado na nag-express sa kanilang stand na kailangan dismiss na yung kaso, de facto dismissal. Pero sir, what is your sense of this resolution? Do you agree with it na the Senate should, kasi it says here, be it resolved for the Senate to declare a de facto dismissal of the impeachment case against VP Sara Duterte. Do you, for example, agree with the pretext and the resolution of this resolution? No. Because yung impeachment court lang ang pwedeng mag-convict o mag-acquit. Or siguro pwedeng mag-dismiss. Of course, questionable. Ano? Pero kung halimbawa, sa technicality o technicalities, na nagbotohan yung impeachment court, na-convene na. Tapos nagkaroon ng mga motion, halimbawa yung defense, nag-move, na motion to dismiss, lack of jurisdiction, etc., masyano man, yun, debatable din yun, pero sa tingin ko, pananaw ko lang ito, kung halimbawang in-approve yung motion to dismiss na grant at an impeachment court, nakakuha na 13, yung ba kaya i-review ng Supreme Court? Sa tingin ko, hindi, kasi impeachment court na yung nag-decide. Pero, Senator, nakailang basa ka ni Ami. Tanong ko, Go ahead, Ami. Ang tingin ko dyan, binasa ko yung resolution Hindi naman pagbubutuhan yung case. Actually, ang pagbubutuhan nila, are we even going into trial? Parang dismiss na. Pwede bang ganun yun na ayaw namin i-trial Pwede bang sabihin nyo ng mga senador? Ayaw namin i-trial. Wala na oras. Hindi nga sila nag-aamta sa impeachment court. So wala silang personalidad, wala silang authority na mag-dismiss ng isang impeachment complaint. Kasi ang pwede na mag-umakto sa impeachment complaint na na-transmit, properly transmitted ng House sa Senate para mag-constitute sila into an impeachment court, yung court mismo. But in this case, hindi pa naman talaga na-convene yung impeachment court, umaakto sila as a Senate, as a legislative body. I don't think they are authorized to act on an impeachment complaint na transmitted by the House of Representatives. Hindi, kaya nga, pwede ba silang mag-act sa resolution na huwag na tayong mag-convene as an impeachment court? Kasi parang yan ang sense niyang resolution na yan. Huwag na tayong mag-convene, ayaw na namin i-try yan. Pwede bang gawin yan ng mga senador? Hindi. They can always try, but at tingin ko, i-strike down ng Supreme Court yan kung meron magpo-question. Senator, nabasa kasi namin ni Ami several times yung Article 11 ng ating Constitution relating to impeachment. Kahit kasi mag-convene ka sa trial court, wala naman nakalagay doon na de facto dismissal ng impeachment. Ang powers lang kasi doon ay nakalagay, na nakaspecify is to convict or acquit. Hindi ko alam kung saan galing yung possibility ng dismissal even as a trial court. First impression to, Ronald. Kasi wala nangyayaring ganyan. Usually, merong enough time para mag-try, pamatundak ng trial yung impeachment court. In this case, talagang gawin de Orsoro. Kaya may question ngayon,
ito ay magko-crossover. Hindi ko usapan ito, nagdidebatehan eh. Pwede bang mag-crossover sa 20th Congress o hindi? Kasi kung lack of material time at wala namang due process na mangyayari, yun nga, may mga technicality, pwede pagdebatehan. Pero kung halimbawa ang gawin nga ng impeachment court, na merong nag-file ng motion, nag-raise ng motion to dismiss at nag-act yung impeachment court. Sinabi na granted dahil nga walang jurisdiction. Ang assumption natin dito, nasa 28th Congress na. Alam ba, nasa 28th Congress. Nag-move na yun yung defense. Sinabi na wala kayong jurisdiction dito. At nagkataon, nag-grant o nanalo yung nakakuha ng enough boto at may sabi 16 kasi hindi naman dito conviction eh. Yes. Yeah. Pero yung So, simple 1920... majority, ano ba yung 13? Yeah. Sinabi lang granted yung motion to dismiss. Yan sinasabi naman sa Constitution din, hindi reviewable, hindi appealable ang decision ng impeachment court. Yeah. Hindi ko sinasabing yun na nga yung mangyayari. Sasabi ko lang, pwedeng mangyari at pwedeng questionin o kaya ang tanong pala, pwede pa bang questionin at pwede bang mag-act ang Supreme Court para i-review yung action taken o yung decision ng impeachment court na sa halip na i-convict o i-acquit, nag-grant yung motion to dismiss even in the middle of a trial or even before the presentation ng evidence ng prosecution. Dahil nga pinag-usapan na ba, unang debate ka rin, technicalities eh. Kung pwede nag-crossover ba o hindi. But Senator, that's a different episode. Yung unang episode kasi yung 19th Congress. At yun nga yung basihan nitong resolution na ito. Can the 19th Congress do that? Dahil yung sinasabi nyo, Senator, 20th Congress na yun eh. Kung saan magiging bahagi na kayo sa desisyon, yung mga nanalo. No? So, pero yung unang labanan, yung ito nga, yung pag-convene ng 19th Congress as a impeachment trial court na medyo nauubusan na ng oras. Hindi pa sila. Ito lang mga babayan, no, naisip ko lang bigla, no. Hindi kaya kinakabahan din sila sa 20th Congress kaya ayaw nilang itawid. No, baka kasi pagdating sa 20th Congress biglang ma-impeach si BP Sara. Kaya ngayon pa lang, no. Kaya ngayon pa lang may mga hakbang na silang ganyan na ma-delay, no, ma-dismiss, no, yung impeachment na yan. Pero klaro, no, sa sinasabi ni Senator Ping Lacson na wala naman, no, hindi po pwedeng ma-dismiss. Kumbaga, ang po pwede lang is mahatulan o hindi mahatulan, no, si BP Sara. Parang ganun lang yung sinasabi dito. Hindi pa nakatake out eh. Yes. Well, the constitutionalists, the experts on constitutional law have already spoken about it. Pati yung UP law, naglabas na ng open letter to the Senate saying it's unconstitutional, right? What There's they're no doing. such thing. There is no such thing. There's no grounds for this. It's grounded on not a proper reading of the Constitution daw, what they're doing. But my question to you, Senator, is kanina, nag-press conference si Senator Amy Marcos and she said that among other things, she said that mukhang may group effort around this petition to dismiss. And she says, suspension niya, that it's not just the Duterte allied senators, but it's also the administration allied senators who are trying to find ways to get this impeachment dismissed. Is that also the sense that you're getting? No, wala akong narinig na ganong istorya, ganong version. Ang usapan legal, well, there's so many opinions, there's so many constitutionalists, maraming mga legal luminaries, but at the end of the day, Korte Suprema ang magdidesisyon. Hindi sa conviction, hindi sa trial, ha? Ang pag-usapan natin itong resolution o yung de facto dismissal. Kasi debatable din yun eh. Pwedeng pumasok ang Korte Suprema, kung may mag-petition doon, sila mag-interpret na hindi pwedeng gawin ng de facto dismissal or hindi pwedeng gawin ng Senado na hindi pa na-convene as an impeachment court. Realistically, yung sinasabi ni Ronald, magko-convene as an impeachment court. That should happen not earlier than Monday, di ba? Wala naman session ngayon eh. So,
So Monday, halimbawa mayroong motion to dismiss, pwede bang agad-agad i-dismiss? Siyempre, may due process din eh. Kaya ba na 3 araw yun? Eh, sinigyan na nga. Pero sir, let me backtrack a bit. Of course, you're not part of the 19th Congress, that you're coming in sa 20th Congress. Pero how do you view itong nangyari na February 11 pa transmit sa Senado, itong articles of impeachment? We waited, or the Senate waited for 4 months, and it was delayed another week and a half pa until the penultimate day before the Senate adjourns. How do you view that? Hindi ko naman paliwanag bakit bininbin ng House bago na i-transmit yung articles sa Senate. Kasi, di ba, magtitrigger yung 1-year ban once na yung speaker ni-refer niya sa Committee on Justice ng House yung impeachment complaint. Di ba? Doon na mag-move yung 1 year. Ibig sabihin, magse-set in na yung 1-year ban. Ngayon, bakit nila pinigil na hindi agad na-transmit ng speaker o na-return ng speaker sa Committee on Justice yung impeachment complaint na nakapile sa House? Ba't nagtagal pa? Bakit tinintay pa nila yung malapit na mag-adjourn, bago mag-eleksyon, bago na-refer sa Committee on Justice? Well, Pero di ba, Senator, whatever the reason, ay na-transmit siya sa Senate. At doon nagkaroon ng debate doon sa ibig sabihin ng forthwith. Di ba? Yun yung doon na whether kung ano ba yung dahilan for the delay, it was transmitted sa Senate. Yes. Pero yung forthwith, hindi naman absolute na forthwith agad-agad eh. Meron na kung narinig si retired Justice Ado Plascona. Ang interpretation niya ng forthwith is walang unreasonable delay. Kasi kung mayroong reasonable delay, yung forthwith pwedeng interpret na parang hindi po pwedeng forthwith magsimula kasi nga mayroong reasonable delay kung bakit hindi agad nakapagsimula. Kanya-kanyang opinion eh kasi we have 10 lawyers, we'll have 10 opinions eh. Ikaw, Senator, ngayon, sa nakikita nyo, what do you think will be the best way forward dito sa magulo eh? Ano kayang pwedeng gawin ngayon ng Senado? In your opinion lang, the best way forward, para sa akin to, the best way forward is bayaan mag-crossover sa 20th Congress kasi imposible nang matapos ng 19th Congress. Again, going further, the best way forward is to go into trial. Which is to convene themselves as a trial may court. Conviction or to acquit. Correct. Para walang question. So, meaning mag-convene na sa 20th Congress, sir? Sa 19th Congress. So, mag-convene. 19th Congress. Ano, walang continuity kung hindi ma-convene. Natanong ko na rin ito sa mga lawyers ko, no? Kasi na-discussan namin to after ng proclamation namin as Senator-elect, no? Ako. So, narinig ko rin to sa debate ni Senator Coco at saka ni Senator Tolentino. Ang sinaside doon, yung Pimentel versus Joint Congressional Meeting or Hearing, 2004. Na maliwanag doon, sinasabi, pwede talaga mag-crossover kasi hindi naman legislative body yung impeachment court, kundi different animal. A court. Court yun eh, Court. Yung sinasabi sa Balag case, kasi sinaside din ito, yung Balag case, na natatapos lahat, yung sinasabing legislation. Rule 44, no, yung Section 123. Lahat ng business, lahat ng activities ng Kongreso, nagtatapos to, kailan i-refile mo, simulan mo from scratch sa next Congress. Pero hindi naman natin pag-usapan dito, legislative body. Ang pag-usapan dito is an impeachment court. Tama. Ibang body yun eh. Nagkataon lang, Senado, Senate, but different composition. Tama. Okay. Senator, on a different note, nabanggit ni Senator-elect Tito Soto na bakit hindi na-transmit sa Rules Committee yung impeachment daw nung last February. Ang sabi naman ni Senator Coco Pimentel, hindi naman kailangan. Ano ba talaga doon? Kailangan ba talaga tinapon kaagad sa Rules Committee or pwedeng hindi na?
sa akin, dapat i-refer kagad sa Rules Committee para na sa gano'n, kung merong yamen sa Rules of Impeachment, maski naka-break, kayang gawin ng Committee on Rules yun. Yeah. Pero bakit hindi na-refer? Several months na. Ano yun? Talagang Yun ang hindi ko alam. nag-fall in the cracks? Or what was that about? Yun ang hindi ko alam. Pero ako sumasangayon ako kay Tito Sen na pwede na bang ito yung articles, i-refer ko sa Committee on Rules muna para kung meron gustong baguhin sa Rules on Impeachment, habang naka-break during the campaign period, may nadadraft na silang amendment kung yamen nila. Kung hindi naman, di walang yamen. Pero at least, nag-set into motion na yung na-transmit na articles of impeachment. Sir, speaking of Tito Sen, it's not a secret na rin no, that he may be interested in gunning for the Senate presidency. I wonder if you know how that's going. Kamusta po yung campaign niya? Mahirap eh. Walang malinaw na numero sa ngayon. Bakit, sir? Ano yung, what's the issue? Walang nagbibigay ng categorical na sagot. Alam ko may mga nakausap lang, pero walang categorically sinabi na, okay, we'll go to you. Open-ended lahat. Oo, para everyone's waiting on each other, no? Trying to gauge, trying to read the temperature of the room. So, mahirap po. Naghihintay naman ng numero. Actually, ang main reason, naghihintay ng numero. Meron naman kayo 12, ako yung pa 13. May influensya ba dyan sa numero, Senator, yung botohan sa impeachment? Makaka-apekto ba yan sa numero ng Senate presidency? No, I don't think so. Ano pa, mga chairmanship ng committee ang tig-uusapan kaysa doon sa impeachment. Pero Senator, sino yung kalaban? Sinong posibleng kalaban ni Tito Sen for the Senate presidency? Apart from, of course, Cheese. Apart from Cheese, sino pa? Yung incumbent, apart from that, sino pa? Wala akong narinig. Of course, nag-express si Senator Amy. Pero hindi naman na-pursue. Parang nag-signify, nag-manifest, pero hanggang doon lang. Inulit po niya today, Senator, during her press conference that she is open to go for the Senate presidency. But, maybe she is also waiting on the numbers. We don't know. Pero sir, if I could just take a step back and talk about the elections, because hindi po namin kayo nakausap after the midterms. I was wondering what your assessment was of Alliance's performance. Of course, you didn't get as many seats as you wanted. And then nakausap po namin si Congressman Toby Tiangco, who essentially blamed it on the budget. Okay, so yung mga kababayan, no, makikita natin dito na sinasabi ni Senator Lacson, no, na posible talaga, no, at pwede po, no, na maituloy at dapat ituloy sa 20th Congress yan po nga impeachment ni VP Sara Duterte, 'di ba? So ano masasabi niyo diyan, mga kababayan? 'Di ba? I-comment niyo na lang po sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Dito po sa draft resolution that was circulating among senators declaring the de facto dismissal of the impeachment case against Vice President Sara Duterte. Alam niyo po, alam ng mga gumawa niyan na unconstitutional yan. Pero binabaluktot ang interpretasyon. Precisely, merong agendang pigilan ang impeachment trial. But they're pushing it. Bakit tinutulak ito ng mga pro-Duterte senators? Kasi natatakot sila na pagka nasimulan ang impeachment trial ni Sara, makikita yung mga iba't ibang krimen ni Sara Duterte. Pag nagsimula yung trial, lalabas yung mga bank accounts ni Sara Duterte na joint accounts with Digong Duterte na billions yung transactions in and out na pera. And ang critical dito, yung every 6 months, merong dividendo silang nakukuha galing sa isang drug lord. Ako, sinasabi ko na yan, and dito, I'm so confident nandiyan na lalabas yan.
what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan. At ngayon ay pag-usapan natin, no, ito pong interview ni dating Senator Trillanes mga kababayan, na kung saan, no, sinasabi nga po niya dito na natatakot daw, no, itong mga kaalyado ni VP Sara Duterte na kapag inumpisahan na itong impeachment na to, mga kababayan, kay VP Sara, ay marami pong mabubunyag. No? Marami daw pong, kumbaga, maraming lalabas po. No? Yun yung isa sa kinakatakot po, no, ng mga kaalyado ni VP Sara Duterte. No? At talaga ng mga, ngayon pa lang, ang dami na nilang ginagawang hakbang para yung impeachment po, no, ay mapigilan, mga kababayan, na hindi maisakatuparan o ma-dismiss. No, at nakikita naman natin talagang napakarami po, no, ang nagsasabi na hindi po pwede. Hindi po pwedeng hindi matuloy ang impeachment na yan. Kailangan malaman ng taong bayan, no? Kailangan magkaroon ng desisyon diyan. 'Di ba? Yun po yung sinasabi dito, mga kababayan. Pero syempre, bago natin umpisahan 'yan, please don't forget to subscribe at paki-like naman po ang ating video. Alright? Okay, so wag na natin patagalin to, mga babayan, at atin ang umpisahan, no, ang ating diskusyon. Okay, so yan, wag na natin patagalin at umpisahan na natin to, mga tol, mga kababayan. Wait lang, ayusin lang natin ng konti. Yan, nalito na ako. Alright. Okay, so tayo nagbabalik. Ito na, mga babayan, no, panoorin natin itong interview po, no, ni dating Senator Trillanes, mga babayan. Alam naman natin na maraming galit na galit dito kay Senator Trillanes dahil siya nga po ang nag-file, mga babayan, ng kaso sa ICC. Kaya po ang dating Pangulong Duterte ay nasa ICC ngayon. Diba? Okay, umpisahan na natin to. Ewan ko nagtataka lang ako sa mga babae natin. Galit na galit kay PBBM. No, pero ang nagsampa naman ng kaso sa ICC, si Trillanes. Bakit hindi si Trillanes ang awayin ninyo? Okay, so tuloy natin to, mga babayan. I'm Pinky Webb. Tonight we ask the questions, we tackle the issues, we clarify matters, and we get on point. Former senator cites the importance of pushing through with the impeachment trial of Vice President Sara Duterte to put an end to her political career. He says it will provide opportunity to expose all the supposed crimes and flaws of the Vice President. He asserts Duterte is unfit to hold any public office. Let's get on point with former Senator Antonio Trillanes. Senator, good to see you again. Welcome to the show. Maraming salamat po sa inyong oras. Good evening, Ms. Pinky. Alright, first your reaction dito po sa draft resolution that was circulating among senators declaring the de facto dismissal of the impeachment case against Vice President Sara Duterte. Alam niyo po, alam ng mga gumawa niyan na unconstitutional yan. At ito ay dereliction. Sinasabi po na unconstitutional, mga babayan, yung pong pag-dismiss po o yung plano nilang pag-dismiss dito po, no, sa impeachment ni VP Sara Duterte. So ibig sabihin, mga babayan, bawal po 'yan, no? Hindi po pwede 'yan. Yan na rin yung sinabi ng mga abogado, no, ng UP Law, mga babayan. Hindi po pwede. Kailangan ituloy ninyo 'yan. Hindi nyo po pwedeng i-dismiss, no, yung impeachment na 'yan. Di ba? Yun yung sinasabi dito ni Senator Trillanes, dating Senator Trillanes. Of duty, ika nga sa military. At but they are pushing it. Bakit tinutulak ito ng mga pro-Duterte senators? Kasi natatakot sila na pagka nasimulan ang impeachment trial ni Sara, makikita yung mga iba't ibang krimen ni Sara Duterte. Yun na nga, mga kababayan, no? Yun yung sinasabi natin na bakit, no, pinipigilan nila itong impeachment na to ni VP Sara Duterte. May itinatago ba sila? May kinatatakutan ba sila? 'Di ba?
Isa na nga po dyan, mga babayan, na nakikita natin na dapat masagot ng ating Vice President. Willing naman siya diba? Willing naman siyang sumalang sa impeachment. Diba? Para malinis daw niya yung kanyang pangalan. Diba? Isa nga po sa tinatanong ng ating mga kababayan o sambayan ng Pilipino. Mga kababayan, yung tungkol po dyan sa confidential funds. Isa po yan. Sa tingin ko na kasama dyan sa articles of impeachment na yan. Diba? Na dapat masagot. Ngayon, kung willing naman si VP Sara Duterte na sumalang dyan sa impeachment, bakit itong mga tao na to, yung mga tinatawag na nasa Duterte block, like yan na sila Senator Bato, Senator Amy, gusto nilang ma-dismiss, gusto nilang wag nang tumuloy yung impeachment ni VP Sara Duterte. Bakit? Sa anong kadahilanan? Diba? Dapat ituloy. Yun yung sinasabi ng mga eksperto sa batas, yung mga abogado, at yan din yung sinasabi ng mga ibang senador. Diba? Dapat ituloy natin yan. It's either convicted o hindi, ma-acquit o hindi. Itong ating VP Sara Duterte, dapat sagutin, ituloy pa rin yung impeachment na yan. Diba? All right. Did you see it coming though that may magpapaikot na ganitong draft resolution prior to supposedly the June 11 reading of or the presentation of articles of impeachment and the oath-taking of the senator judges? Alam nyo, ito, umpisa pa lang ina-expect na natin na may haharang dyan. Lalong-lalo na pag after ng election. Expected na natin yan. It's either harangin nila yung impeachment na yan, mga babayan, ngayon lang parang naging talagang obvious diba? Na parang may ginagawang hakbang para hindi matuloy yung impeachment na yan. Diba? Parang ngayon lang nakita ng mga kababayan natin, oops, teka lang, napaka-obvious naman nata. Diba? Meron ng date, June 2, I think. Diba? Tapos na-adjust. Bigla naging June 11, June 13, parang ganun. Diba? Nabago na naman. Tapos ngayon, may kumakalat na resolution. Para mapigilan yung impeachment na yan. So talagang gusto nilang harangin. May mga delaying tactics, mga babayan, na nangyayari dito. Hindi natin nakita yan nung simula. Kasi supposed to be ministerial ang role ng pagbubukas ng impeachment trial. Kasi maliwanag yung sa Constitution, hindi mo kailangan ng malalimang interpretasyon dyan. Pero binabaluktot ang interpretasyon, precisely merong agendang pigilan ang impeachment trial. But if you actually, Senator, look at the numbers, and even during the midterm elections, the results of the midterm elections, it didn't really favor the administration. In fact, it favored the opposition or the Duterte bloc, as they call themselves. So bakit po sila matatakot when it seems, doon po sa mga nagbibilang, they have the numbers? Yes. Alam nyo kung kumpiyansa talaga sila dyan sa numbers na yan. Precisely, pwede naman kayong mag-acquit sa dulo. Kaso, as what we have seen nung impeachment ni former chief. Yun nga, di ba, maputol lang natin, kung talagang alam nila na walang kasalanan si VP Sara Duterte at kaya naman nila na maipanalo o ma-acquit si VP Sara Duterte, mga babayan, bakit kailangan nilang magpagapang ng ganitong resolution, 'di ba? Na hindi na ituloy o i-dismiss na itong impeachment ni VP Sara Duterte. 'Di ba? So ibig sabihin, natatakot pa rin sila. 'Di ba? Kahit pa sabihin natin na napakalakas nila, na sinasabi ng mga DDS na malakas sila. Well, kung isipin natin, bakit kailangan magkaroon ng resolution kung sa tingin niyo malakas kayo? 'Di ba? Ibig sabihin, hindi pa rin kayo kumpiyansa. Nag-aalangan pa rin kayo, natatakot pa rin kayo. 'Di ba? Chief Justice Renato Corona, and I was there, nung pinupulsuhan ng mga analyst yung leaning conviction or leaning acquittal, lamang yung leaning acquittal. I think ang bilang noon, 10 yung leaning conviction, 13 yung leaning acquittal. Pero because of the evidence, nung na-present na yung ebidensya during the trial, kinalaunan, 20 yung nag-convict, 3 lang yung nag-acquit.
Ganon din ang mangyayari dito. Ang bilangan kasi sa dulo, hindi sa una. Kaya we should not assume na hindi komo ang mga public pronouncements o iba't ibang mga senador ay leaning acquittal, leaning conviction. It doesn't mean na mananatili yon. Yung lahat ay magbabase primarily sa ebidensya. Then yung public opinion, pag nakumbinse yung sambayan ng Pilipino na talagang guilty si Sara Duterte, it will be very difficult for the senators as representatives of the people na salungatin yon yung pulso ng bayan na yun. Do you think that in the course of the trial, that again, if we look at the number... Kumbaga, sinasabi niya dito na may ang may huling say, mga kababayan, ay taong bayan pa rin. No? Kailangan marinig pa rin yung boses ng taong bayan. It favors the Vice President because you need 2/3 to convict. Ano po? Do you think that as the trial, if the trial will actually proceed, that there will be a change of mind among those who believe the Vice President should be acquitted? Okay, i-categorize natin. Yung mga hardcore na Duterte senators, kahit na makita nila sa video na kung anong krimen ang ginagawa, hindi yan. No? Nakita natin yung viral video ni Pulong Duterte na nag-a-attempt sumaksak ng isang tao. It didn't affect the hardcore followers ni Pulong. Ganon din dito. Hindi na yan maapektuhan. So, ilan ba sila? Ilan po yun? So, ito yung mga senator daw na hardcore followers. Well, walang pinagbago yan o walang pinag-iba yan doon sa mga DDS, mga babayan na tinatawag natin. No? Yung mga supporters mo o yung mga Duterte diehard supporters, no, na tinatawag natin. Walang pinagkaiba yan. Kagaya nga po na nakikita natin palagi sa social media na kahit ano na mangyari, mga babayan, no, talaga na mga yung suporta nila, no, sa mga Duterte, ganun pa rin. Diba? Kumbaga yung sinasabi nga nung iba ng mga kababayan natin, makikita natin sa mga comment sections. Mababasa natin yun doon. No, na sinasabi nga nila na kahit mali na yung nakikita nila, kahit mali na yung ginagawa ng mga Duterte, sana nga po yun, yung sinample dito, no, pilit pa rin nilang pinagtatanggol. Diba? So, ganun yung mindset nila. No, ganun sila ka-diehard, mga kababayan. No, parang kumbaga ang dating parang nabubulagan sila o nabubulag na sila, no, dahil doon sa sobrang pagka-loyal nila, di ba? So ganun yung nangyayari dito, mga kababayan. Yung parang sinasabi dito, no, ni dating Senator Trillanes. We're counting at least at most 5 yung hardcore na Duterte na kahit the evidence is staring them in the face, hindi sila Who are they, Senator? Well, I think kilala naman yan yung mga tao na yan. But if you want to enumerate, nandiyan na si Aimee, si Bongo, Bato, Robin, tsaka si Marcoleta. Yan so, yung sinasabi yung 5. Ayan, yan yung solid. Matindi yan. Solid talaga yan, Senator Robin. Matanandahig. No, nakipag-meeting nga yan kay dating Pangulong Duterte, no, dun sa sa karton. Ganon. No, makikita natin, ganon sila ka-diehard, mga kababayan. No, imagine ninyo yun, no, senator siya. No, si Senator Robin Padilla, tapos ganon yung niya, ganon yung attitude niya, ganon yung pag-uugali niya. Diba parang, sorry po sa magiging komento ko, para siyang isip bata. In short, para siyang bata. No, na imagine mo 'yun, sa sobrang pagka-diehard mo, no, 'di ba, yung mga bata, sobrang diehard, nakakita ka ng ng karton diyan o poster, no, ng idol mo. 'Di ba, kukunin mo 'yan, no, tapos talagang bibit-bitin mo 'yan, akap-akapin mo 'yan, no, talagang ayaw mo pa ikakabit mo sa pader. Ganon ka-diehard. No, parang ganon 'yung nangyari kay Senator Robin Padilla. No, nung pumunta siya sa Dahig, imagine ninyo, yung standee, no, ni dating Pangulong Duterte, nakipag-meeting siya doon sa standee. Tapos binitbit niya na parang bata, naglalakad siya, pagala-gala doon sa Dahig. Imagine ninyo yun. Ganun ba? No, yung tamang pag-uugali ng isang senator. Sorry po sa aking komento. Pero kasi ganyan din yung komento ng mga kababayan natin Kahit tignan ninyo sa social media. Diba? Ganyan din yung sinasabi nila. No, ganun ka diehard etong mga DDS na to, mga babayan.
Di ba? Well, hindi natin masisisi. Ang tawag doon yung mga panatiko na. Di ba? Mga panatiko na talaga yung mga ganun. Di ba? Na parang kahit anong gawin, no, ng kanilang mga idolo, no, talagang walang mali, lahat tama para sa kanila. Di ba? Di ba? Ganun yun eh, lahat tama. Di ba? Then, pag titignan nyo, merong 10 na pwedeng kumbaga, leaning conviction or alam nila based on the information na nakita na beforehand, leaning conviction, ano? 10 yan. Oo. Then you have 9 na tinatawag nating sabihin na nating undecided or transactional votes na tinatawag natin. Transactional votes, no? So, itong mga ito ay kumbaga, they can go either way. Yes. So, just doing that, doing the math there, pwedeng umabot ng 19 yung conviction. If all the undecided actually go with conviction. So, theoretically, you can get 19. So, ang nakikita nyo pong certainty dito, 10 versus 5. 10 for conviction, 5 for acquittal. Yung pong sigurado. Leaning. Yung mga leaning, no? At ito yan. Kasi, hindi pwede kasing isusuko mo na kaagad, di pa nagsisimula, pinupulsuhan mo pa lang based dun sa public pronouncement, suko ka na. Hindi ganun. That's not how it works. And again, I've seen that. Talagang kahit sa mga botohan nun, lamang na lamang yung mga pro-acquittal kay Chief Justice Corona. Pero nung lumabas yung mga bank accounts, tapos nung nag-meltdown si Chief Justice Corona doon sa witness stand, nagbago isip ng karamihan. So in the end, 20 nga kami nun, no, who convicted. Ngayon, ganun din. Ako, I'm confident. Pag nagsimula yung trial, lalabas yung mga bank accounts ni Sara Duterte na joint accounts with Digong Duterte. Ako, eto na. Kailangan natin ito mapanood ng buo, mga babae. Wait lang ha, balik lang natin konti. Huwag kayong kukurap. Kailangan nyo mapanood ito. Tapos nung nag-meltdown si Chief Justice Corona doon sa witness stand, nagbago isip ng karamihan. So in the end, 20 nga kami nun, no, who convicted. Ngayon, ganun din. Ako, I'm confident. Pag nagsimula yung trial, lalabas yung mga bank accounts ni Sara Duterte na joint accounts with Digong Duterte na billions yung transactions in and out na pera. And ang critical dito, yung every 6 months, merong dividendo silang nakukuha galing sa isang drug lord. Ako, sinasabi ko na yan, and dito, I'm so confident nandiyan na lalabas yan. And ako, no, I've been saying this the past, 9 years? Ngayon, sinasabi nila... Since 2016 po ata. So, that's 9 years. Right, so, 9 years. Sinasabi nila, gawa-gawa ko yan, din ito yan. Kung ginawa ko lang yan, imagine, talagang wala na ako. Wala na akong credibility forever, no? Pero I am so confident that it's there. Ngayon, sila yung natatakot kasi alam nila na totoo yung sinasabi ko. Why would you say that, for example, sir, totoo pong natatakot sila when you have the Vice President saying that she wants a trial to proceed and she wants a bloodbath? Ano yan lip service yan nag-ano sila no? Kumbaga, they're saying one thing, but they're doing another. Kanino bang batayan sila Bato na nag-circulate ng resolution? Di ba sa kanya yan? Pwede niya sabihan, Mr. Bato, tigilan mo na nga yan. Baka sabihin, natatakot ako sa impeachment. Pero hindi. Si Sara, yung front lang niya. Yun na nga, yung sinasabi natin, mga babayan. Di ba? Pwede niyan sabihan to sila, sila Senator Bato Tigilan nyo na yan, tama na yan. Willing naman ako humarap para malinis ko nga yung pangalan ko Pero bakit gumagalaw? No? Bakit merong resolution na pinapaikot para ma-dismiss yung kaso o ma-dismiss yung impeachment? Diba? Doon kayo magtataka.
No? Gaya nga nung sinasabi natin palagi, no? Iba yung sinasabi nila, no, sa ginagawa nila. 'Di ba? Walang pinagkaiba yan sa China, mga babayan. No, yung strategy ng mga Duterte, mga babayan, observation lang natin 'to, no? Na iba yung sinasabi nila sa ginagawa nila, minsan contradiction pa, no, yung ginagawa nila, yung sinasabi nila. Minsan sinasabi nila yung ganitong sitwasyon, pero bigla silang babawi. 'Di ba? So nalilito, no? Yung lilituhin nila yung sambayan ng Pilipino, kukunin nila yung reaction ng sambayan ng Pilipino. 'Di ba? Pagka hindi nag-click, babawiin nila. Pagka nag-click, wala nang bawian. No? Or kaya medyo napasama yung sinabi nila, babawiin nila. No? Same thing, yung strategy nila parang China, mga babayan. Iba yung ginagawa, no, ng China, iba rin yung sinasabi ng China. Ganun yung ginagawa rin, parang nagiging strategy ng mga Duterte, no, ng mga Duterte, nasa Duterte block, 'di ba? Iba yung sinasabi nila, iba yung ginagawa nila. Same thing, parang ganun, parehong-pareho kagaya sa China. Yan na parang confident siya. But I can imagine her shaking. No? Hindi nakakatulog yan. Kasi alam niyang, pag lumabas yun, again, every 6 months, nag-encash siya ng cheque. Cheque to, manager's check. When she was mayor. Tapos every 6 months, pati yung mga kapatid niya, si Digong, si Hanilet, lahat sila tumatanggap ng dividendo from a drug lord. Pag nakita yan ng taong bayan, nako, pati yung mga supporter nila sa Mindanao, sa military, sa police, they will realize now na tama pala kami all this time. Senator, if it's true, what you're saying, bakit ho ganun kalakas ang loob ng ama, ng vice president, o yung kanyang kapatid, na sinasabi niyo mag-withdraw every 6 months? Sorry? Bakit po ang lakas ng loob na nila na gawin ito? Dahil kung totoo. Yes, dahil meron silang impunity. Ano? Remember, nung mayor si Duterte sa Mindanao, sa Davao, 30 years yan, akala nila doon lang sila eh. So hindi nila inisip na aabot sila sa national, na magiging vulnerable sila, subject sila sa scrutiny. In fact, si Digong hindi niya naisip na merong ICC eh. Di ba? So kaya nung ginagawa niya yung mga criminal activities niya, akala niya wala na accountability. So ganun sila pinalaki. Kaya nga sabi, pag nakita mo, hindi naman ito parang ignorance na bakit ka mag-i-encash ng cheque, no? Pero ganun na nangyari. For ano yan, at least 4 na payments, then saka sila nag-ship sa cash. So after nung 2-year period, they realize may paper trail yun. And what is that 2-year period? What are those years? 2011 to 2013. But so, incumbent mayor siya niyan, ha? Incumbent mayor, hindi niya dinideclare sa SALN, tapos ang tanong, bakit ka tumatanggap sa isang drug lord? Diba? So basically you're saying that in these 2 years, ito po yung nagkaroon ng withdrawal every 6 months, tama po ba? Or deposit every 6 months? Every 6 months. But you also mentioned that they would encashment. Nung una kasi yung dividendo, cheque, manager's check. So, ini-encash nila every 6 months. Pero eventually, dinideposit na lang diretso sa kanila. The fact, sir, that the resolution is making the rounds, the draft resolution, and that accordingly there are other 2 draft resolutions possibly also going around, but that's not yet confirmed because yung draft resolution po na de facto dismissal ay inamin na po ni Senator Bato na galing sa kanya. Kung magkaroon po ng motion anytime before June 13, bago po ang sine die na tinatawag nga po, this can be taken up. Kayo po is dating senador. This can be voted upon. And with a simple majority, this resolution, kung ito po ang gagamitin nila, itong de facto dismissal, may win. Ano po mangyayari pagka yun po, nagkaroon po ng botohan at manalo po ito yung
dapat na i-dismiss yung trial ni Vice President Sara Duterte? Actually, marami silang pwedeng gawin to stop the trial aside from that. Pwede silang mag-motion to adjourn, pero mag-question ng lack of quorum. So, tatapusin lang. The same way na pinatay nila noong February. Kasi noong February, they could have done this, pero hindi nila ginawa dahil may nag-motion for adjournment. I-flashback ko lang, nung corona impeachment, na-transmit ng House, or for that matter, ng House, nag-decide sila, 1/3, December 12, December 13, transmit sa Senate, ni-receive sa Senate. The day after, December 14, nag-oath kami as impeachment court. Oo, ang bilis It only took us less than 30 minutes for the whole exercise. Then, nag-issue na ng summons. January kami nag-commence ng trial. Ganun lang, it's supposed to be that way. Ministerial lang ito. Kaso nagkaroon ng mga intellectual gymnastics, kung anong interpretation ng forthwith. So, umabot tayo dito. Ngayon, apparently, there is a determined effort to kill the impeachment, whether through resolution or through adjournment, kung ano man motion. Kaya ngayon yung kailangan natin bantayan. We need to be vigilant. We need to be, kumbaga talagang sounding the alarm na pagka ginawa nila to, this is betrayal of the Constitution. But Senator, kayo po ay naniniwala, and would you say, you submit na tama po yung sinasabi ni SP Cheese na kapag meron pong resolution that is filed and then it is voted upon and then that resolution wins, for example, this one, ay pwede po talagang ma-dismiss yung trial, hindi po magka-trial dahil nga plenary is supreme. No, plenary is supreme pagka walang constitutional mandate. Hindi pwedeng, kumaga, pagka diniktahan ka ng Constitution, kasi defined yung mga limits ng powers ng Senate sa Constitution, nakalagay doon. Pagka merong mandato sa'yo, let's say yung SONA, kailangan yung umattend lahat. Sinasabi niya, may motion daw ng, motion to adjourn to attend the SONA. Yes, plenary yun, pero ministerial yun kasi wala naman kayong power to say, I object, ayaw namin umattend, let's just sit here. Wala kayong ganong power. Yung power nyo to decide is just ministerial to comply with the constitutional mandate para pumunta kayo ng SONA to attend. Hindi pwede mag-session kayo while the SONA is going on. Yun. Ngayon, yung impeachment, ganun yan. Trabaho ito. Hindi mo pwedeng sabihin, let's vote on it, wag na tayo mag-impeachment trial. Ibig sabihin, yung plenary powers ng Senate is above what is dictated on by the Constitution. It appears that way because that's what the Senate President is saying. And in fact, if anybody wants to question this, he says, you are free to do this before the Supreme Court. Yes, yan nga yung sinasabi niya. That's his opinion. Pero, before this, kahit tanungin nyo yung mga Senate Presidents before him, 9 out of 10, siya being the deviant one, magsasabi na, we don't have any choice. The Constitution says tayo magkakandak. Hindi mo pwedeng i-dismiss yung kaso antimano without hearing the trial. Wala nakalagay sa Constitution. Ang nakalagay sa Constitution nun, mag-trial ka, i-acquit nyo kung idol mo si Sara Duterte, di-acquit mo despite the evidence. Pero not like this. And he knows that. Alam nyo, kakilala ko yan I've worked with him, magka-bloke kami sa minority. Alam niyo yan, matalino yan siya. Magaling yan si Senator Cheese. And alam niya, deep in his heart, alam niya na mali itong ginagawa niya. Pero, siyempre, siguro, so why is he doing this? Nagdo-double down na siya, nagdi-dig in. Pero ako, if I were to advise him, step back, mag-recalibrate ka. Kumbaga, probably nung
kinonkok niya itong plano na ito, ay iniisip niya na walang magpo-pushback. Pero grabe yung pushback na yon. Ngayon, he can choose to ram it through at the expense of his own personal or political reputation, or he can step back and recalibrate na tipong, mukhang nagkamali ako, tingnan natin, then let's do it the right way. When you say nagkakaroon ng pushback, Yes. saan po yung pushback? Sino yung nagpo-pushback? Kailan yung pushback, sir? Nakita nyo naman, di ba? The outrage is authentic, hindi ito manufactured, hindi ito PR operations. Ramdam niya yon, di ba? Ngayon, he can throw the dice on this, he can kumbaga gamble his political future over this. But is it worth it? I don't think so. Dinidepensa mo si Sara Duterte. Sara Duterte doesn't care about him. Di ba? Why is he doing him a favor? Doing her a favor? Ngayon, ito. Na-imagine, sabi ko nga, deep inside, I think si Cheese, in a perfect world or ibang circumstances, he relished the idea of presiding over the impeachment court. Papakita niya dyan yung kanyang legal prowess. That would be his time to shine. And ako, nakita ko siya, pag nakita niya ebidensya, I believe Cheese Escudero would convict Sara Duterte. But merong some agenda got in the way at andito tayo ngayon. And the agenda is? I think talagang naiipit siya rito kasi very tenuous yung hold niya sa Senate presidency. And he believes kailangan niya ito to be a viable candidate for president in 2028. So, sinusugal niya na ito lahat. But I think there should be another way to hold on to that position without doing this. All right, we need to take a very short break. Ayan, mga kababayan, no? Kayo, anong masasabi niyo dyan? No? Bakit kaya nila talagang pilit na pinatatahimik no itong impeachment na to no ni VP Sara Duterte, 'di ba? Kayo ba naniniwala sa mga sinabi ni dating Senator Trillanes? 'Di ba? So kayo na nandiyan diyan, na nanonood, i-komento niyo po diyan sa ibaba ang inyong mga opinion at ating pag-usapan. All right? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs, It's Balls TV. Peace. I'm out.